sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang Beryahan ay isang lugar na pinupuntahan kapag piyesta. Dito namamayani ang kasiyahan at ingay mula sa mga tao na palaging bumibisita rito. Ngunit sino ang mag-aakala na meron din palang nagmumulto sa perya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga avid listener ng inyong programa. Ako nga pala si Eman, 23 years old at taga Maynila. Isa akong peryante o yung bang nagtatrabaho sa perya. Elementary lamang ang natapos ko noong araw dahil hindi na ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. Ang nanay at tatay ko ay sa peryahan na rin nagtatrabaho. Doon din sila nagkakilala at nagkaibigan. Bali 4 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Papa Dudut, pagtatrabaho na sa perya ang kinamulatan kong gawin. Bali iba-iba ang nakatoka kong gawin. Minsan kobrador ng mga taya sa color game. Drop ball, bingo, basketball at drop cards. Minsan na-assign din ako sa ticketing booth ng mga rides, pero madalas na ang tumatao doon ay ang ate Ninette ko. Kung hindi ako kobrador, tumutulong naman ako sa tatay ko at mga pinsang lalaki sa pagme-maintenance at paglilinis ng mga rides bago ipagamit sa mga dumarayo. Halos kamag-anak ko na ang mga namamahala sa buong peryahan na umiikot sa kamay nila at karatig na lalawigan tulad ng Cavite, Rizal, Bulacan at Pampanga. Doon na talaga ang buhay ko. Sabi ng tatay ko ay nagsimula raw ang pagiging peryante ng angka namin mula sa kalulolohan pa namin. Ang totoo ay hindi ko gusto na matulad sa kanila. Mahirap po at mabigat kasi ang trabaho sa perya. Tapos ay palipat-lipat ka pa ng lokasyon. Marami akong nakikilalang tao sa iba't ibang lugar na hindi rin naman nagtatagal ay iniiwan ko rin. Ang gusto ko lang talaga ay makapag-aral at makapagtapos para magkaroon ng ibang trabaho. Subalit hindi pinala dahil din po sa ganon nga ang kinalakhan naming buhay. Ang kinikita sa pagiging peryante ay hindi rin naman malaki. Meron kaming binabayarang upa sa lugar na kinakaroon na namin na kinukuha rin naman sa mga tao na bumibisita sa peryahan. Depende pa yon sa dagsa nila. Kung mahina at kaunti ay siguradong lugi at abonado pa kami. May mga araw pa nga na malakas, meron namang mahina at inaalat. Kaya nga hindi na ako nakapagpatuloy sa pag-aaral kahit na gustuhin ko't ipagpilitan. Buti pa Eman tigilan mo na yung pangangarap mo na makapagtapos ng pag-aaral. Dahil wala pa sa mga nagtatrabaho sa perya na ito ang nakagawa ng bagay na yon. Yung anak ng tsunarding mo, si Junjun, pangarap din yan. Taas ng pangarap ng batang yun, pero anong kinahantungan? Taas din ang kinalagpakan. Wika ni tatay sabay tawa. Nagiinuman sila noon ng kasama niya at iba ko pang mga tsuhin na mga kapwa namin peryante. Napaismid naman ako at nanahimik. Kahit naman anong sabihin ko ay kukontrahin pa rin ni tatay kaya hindi na lamang ako nagsalita noon. Minsan ko na kasing sinabi sa kanya na gusto ko makapag-high school pero pinagtawanan lamang niya. Sa katunayan, silang dalawa ni nanay ang nakarinig ng bagay na yon at sila din ang tumawa sa aking munting pangarap. Ang sakit isipin na mismong mga magulang ko pa ang unang bibigo sa akin. Ano bang trabaho ang gusto mo bukod sa pagiging peryante ha Eman? Tanong sa akin ni Tio Bobot. Huhulaan ko. Gusto mong mag-opisina no? Doon sa di aircon kasi malamig tapos papindot-pindot ng computer.
Kaso alam mo hindi ka bagay doon, Eman. Tingnan mo nga yung itsura mo. Yang balat mo sunog na sa araw. Ang alam ko kasi, yung mga nagtatrabaho doon maalapor sila na ang kinis ng balat. Saka magagaling din sila magsalita ng Ingles. Ikaw magaling ka ba? Narinig kaya kitang kausap mo yung isang Amerikano na dumayo sa peryahan natin kahapon. Hindi ka nga makaimik at makasagot sa katanungan niya. Kumakamot ka pa ng ulo. Huwag kang magmaang-maangan, nakita ko yun. Sabi ulit ni Tio Bobot sabay tawa. Tumawa na rin ang iba ko pang mga tsuhin kaya agad akong pinagmulahan ng pisngi. At kulang na lamang ay kainin ako sa lupa, makatakas lamang sa labis na kahihiyan. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, totoo naman ang lahat ng mga tinura nila. Noong nag-aaral nga ako ng elementarya may isang taon na ulit ako na bumalik sa grade 1 dahil hindi pa talaga ako marunong bumasa. Hirap din ako sa pag-intindi ng mga binabasa ko, kaya lagi akong sinasabihan ng mga kaklase kong mapang-asar na bobo at walang alam. Masakit sa akin yon, lalo't wala namang nagtuturo sa akin na bumasa at sumulat pag uwi sa bahay dahil diretso ako sa peryahan para magtrabaho. Kung may mga bagay akong may pagmamalaki at masasabi kong magaling ako, yon ay ang sa pagbibilang. Dahil nga bata pa lamang ay hinasa na ako ni tatay sa pagtatrabaho sa perya, partikular sa pagkukubra ng mga taya. Dapat marunong kang magbilang ng pera na kinukubra ko para hindi ako nalalamangan. Papa Dudut, nung halos ako na lamang ang topic nila tatay sa inuman nila ay nakaramdam na ako ng pagkainis. Mahal ko naman ang tatay at nanay ko at nere-respeto ko po sila. Ngunit hindi ko mapigilang magtanim ng sama ng loob sa kanila dahil hindi nila kami sinusubukang pag-aralin ng mga kapatid ko upang kahit papaano ay maiba naman ang landas na tinatahak namin bukod sa kinagawian namin sa perya. Nasabi ko yon dahil minsan kong nakausap ang ate Ninette ko at nalaman ko ang saloobin niya. Anong ginagawa mo rito, Eman? Kanina ka pang hinahanap ni na tatay, sabi ni ate Ninette. Napabuntong hininga naman ako nung magtama ang aming paningin. Kasalukuyan kasi akong nakatambay sa nakatenggang Ferris wheel. Paborito kong tambayan yon at alam ni ate Ninette kung saan ako hahanapin pag nawala ako sa paningin nila. Ayaw ko na doon, ate. Pinagtatawanan kasi nila ako at yung pangarap ko na magtrabaho sa opisina. Nakasimangot at may pagtatampo kong saad. Ewan ko pero parang hindi nila gusto yung ideya na meron sa atin ang magkaroon ng ibang landas na tinatahak. Yung bang hindi lang dito sa perya umiikot ang buhay natin, kaya nakakatampo sila. Lalo na si tatay na walang kabilib-bilib sa akin. Pagsusumbong ko pa. Tinabihan naman ako ni ate Ninette sa kinakaupuan ko. Ganyan din ang ginawa ni na tatay at nanay sa akin nung sinabi ko na gusto kong magkolehiyo. Masyado raw akong ambisyosa sa paghahangad na makatungtong sa universidad, sa peryahan lang din naman ako babagsak. Dapat nga raw hindi na ako nag-aral ng high school kasi marunong naman daw akong bumasa at sumulat. Sapat na raw yun at wag na raw akong maghangad pa ng iba. Aniya, bagay na kinalungkot ko ng husto na para bang may kumukurot sa puso ko. Papadudot sa aming magkakapatid si ate Ninette na lamang ang nakatungtong sa high school. Pero kami na nga na mga sumunod sa kanya ay hanggang elementarya lamang ang natapos. Nang mga sandaling yon ay ramdam na ramdam ko ang labis na kalungkutan ni ate Ninette. Parang sumasama yon sa lungkot na nararamdaman ko. Nag-usap pa kami ni ate Ninette, nalaman ko na pangarap pala niyang kumuha ng kurso noon sa kolehiyo na may kinalaman sa negosyo. Magaling at matalino ang ate Ninette ko, hindi lang sa ginagawa niya kundi maging sa buhay na rin. Madiskarte siyang tao ngunit ang mga magulang namin ang humahadlang sa aming kakayahan sa pamamagitan ng pagkukulong sa amin sa peryahan. Nasa ganong kaming pag-uusap ni ate Ninette nang bigla kaming matigilan dahil merong bagay na nakaagaw ng atensyon namin. At yon ay ang bola na may iba-ibang kulay, partikular na yung ginagamit ng clown. Galing yon sa storage room namin na matagal nang hindi binubuksan. Wala na kasing nagpe-perform na payaso sa peryahan namin dahil pinagtuunan na lamang namin ang pansin ng ilang laro at rides. Saan galing yan? May tao ba dun? Tanong ni ate Ninette.
Tumayo na siya mula sa kinakaupuan namin at takmang pupuntahan ang bodega nang bigla ko siyang pinigilan. "Wag ate," sabi ko. Nagkatinginan kami ni ate Ninette. "Bakit?" takang tanong niya. Paano kung may mabangis na hayop dyan? Di delikado, di ba? Baka mapano ka pa, sabi ko sa kanya. Kabado na rin ako ng mga panahong yon sa isipin na merong nakapasok na mabangis na hayop sa bodega namin. Di mas lalong dapat natin itaboy kasi baka kung ano pang gawin sa mga gamit natin. Mamaya masira pa niya yung ibang gamit Lago tayo kasi tayo ang nakakita, sabi ni ate Ninette. Sumang-ayon ako sa kanya kaya naman nag-decide na kaming puntahan ang naturang bodega upang usisain. Pero bago tumungo doon ay kumuha ko ng ilang malalaking bato na pangdepensa. "Mamaya, aso lang palang nakapasok. Huwag mong babatuhin ha. Kawawa naman kasi," sabi ni ate Ninette. Natawa ako sa sinabi niya. Naalala ko na maawain pala sa mga hayop, partikular na sa mga aso ang ate ko. Tumango na lamang ako bilang tugon sa sinabi niya at muling tinungo ang kinakaroonan ng bodega. Andap-andap ang aming dibdib sa kaba dahil hindi namin alam kung ano ang makikita namin pero sana'y aso lang para madaling itaboy. "Anong ginagawa niyo dyan ha?" Napatili si ate Ninette sa gulat at ako naman ay napakibot nang magsalita si tatay. Nang salubungin namin ng tingin ay kapwa kami ginapangan ng kilabot sa katawan ni ate Ninette. Matalim kasing nakatingin sa amin si tatay sabay tingin sa naturang bola na bigla na lamang gumulong sa aming harapan. Tatay, kayo po pala. Tinatanong ko kayo. Kung anong gagawin niyo sa bodega, pag-uulit niya. Kasi tay, bigla na lang gumulong yung bola na yan. Kaya naisip namin ni ate Ninette na baka merong nakapasok sa bodega para magkaykay. Sabi ko pa, bagay na sinang-ayon na naman ni ate. Magsitulog na kayo. Nakakandado ang bodega, walang pwedeng makapasok dun. Sabi pa ni tatay. Paano po tong bola? Tanong ni ate Ninette. Kapwa kami napatingin ni ate sa bola na kanina ay nasa harapan namin ngunit bigla na lamang naglaho. Ano bang bolang pinagsasasabi niyo? Wala naman ako nakikitang bola. Ako ba talaga ang lasing o kayo? Saad ni tatay at napanunuklaway ako. Sabay tingin kay ate Ninette na noon ay natatakot na rin. Walang bola dyan, imahinasyon nyo lang yun, sabi pa ni tatay. Hindi tay, meron po talagang bola dyan. Yung ginagamit ng mga payaso na klase ng bola. Bakit naman tayo magkakaroon ng ganong klase ng bola? Wala naman tayong payaso rito. Saka lahat ng bola natin nasa kinalulugaran nila. Alangan namang mapadpad dyan, di ba? Pambihira kayo. Gagawin niyo pa akong sinungaling. Wala naman talaga akong nakikitang bola dyan, Pagdidiin pa ni tatay. Totoo naman na walang bola sa harapan namin ni ate Ninette. Hindi nagsisinungaling o gumagawa ng kwento ang tatay namin. Sorry po tay, baka namamalikmata lang kami ni Eman, sabi ni ate Ninette. Gusto ko pa sanang tumutol sa sinasabi niya at ipagpilitan ang nakita ko. Ngunit pagtining ko kay ate ay agad niya akong pinandilata ng mata. Indikasyon yon na manahimik na lamang ako para wala ng gulo pa. Bagay na ginawa ko na lamang. Sa huli ay pinatulog na kami ni tatay dahil mahaba-haba pa raw ang gabi mamaya. Papa Dudut, hindi yon ang unang beses na nakita ko ang pagulong-gulong na bola sa peryahan namin. Minsan nakita ko yon malapit sa mga ride o di kaya ay sa binggohan. Hindi naman yon ang klase ng bola na ginagamit namin sa mga palaro. Kaya labis ang pagtataka ko kung bakit pakalat-kalat yon sa aming peryahan. Ate, ayun na naman yung bola sabi ko kay ate Ninette. Pagkasabi ko noon ay agad siyang napatingin sa dako na aking tinititigan. Ano ate? Nakikita mo ba? Tanong ko sa kanya. Oo, nakikita ko, sagot niya. Saan kaya galing yung bola na yan? Saka bakit parang tayo lang ang nakakakita? Tanong ko na may halong pagtataka. Hindi ko alam Eman. Buti pa, wag mo nalang pansinin. Baka kung ano pang mangyari sa'yo kung maging masyado kang mausisa, sabi ni ate Ninette. Bagay na hindi ko na sinang-ayunan
Binabagabag na talaga ako ng matinding isipin kung saan galing ang naturang bola na yon. Tapos sasabihan niya ako na huwag pansinin. Parang ang hirap namang gawin nun, Papa Dudut. Nagdaan pa ang mga araw, patuloy ko pa rin nakikita ang bola. Minsan kahit dagsa ang mga tao sa perya sa gabi o di kaya ay sa umaga kapag halos namamahinga na kaming lahat. Isang beses sobra talaga akong nausisa sa naturang bola, kaya kahit pinagsabihan ako ni Ate Ninette na wag na lamang pansinin ay hindi ko siya sinunod. Nung nakita ko ulit ang bola na pagulong-gulong sa malayo ay hindi na ako nag-atubili pa na habulin yon, Papa Dudut. Pero ang bilis ng gulong nun na para bang ayaw magpahuli kaya binilisan ko na rin ang takbo ko. May sandali na nawala ang bola sa aking paningin kaya napakamot ako ng ulo. Naisip ko na tigilan na lamang ang paghahanap dahil baka nagpapakapagod lamang ako sa wala. Ngunit bago pa ako tuluyang tumigil ay nagulat ako dahil biglang may nagsalita. "Ito bang bola na to ang hinahanap mo?" Sabi ng isang hindi pamilyar na boses ng isang lalaki. Agad kong nilingon ang pinagmulan noon at gano'n na lamang ang gulat ko nang tumambad sa akin ng isang payaso na duguan ng mukha. Hawak niya ang bola at pinaikot-ikot yon gamit ang kanyang daliri. "Sino ka? Bakit ganyan ang itsura mo?" Tanong ko habang nagigitla. "Bakit? Anong mali sa itsura ko? Ayos naman ang mukha ko, hindi ba?" Ngumisi siya dahilan para makita ko ang nabubulok niyang mga ngipin. "Hindi ka ayos. Ang mukha mo. Nanalamin ka na ba? Tingnan mo, duguan ka," sabi ko. Narinig kong tumawa ang naturang payaso at naglakad papalapit sa akin. Takot na takot ako, Papa Dudut. Hindi ko alam ang gagawin. Nakita ko na hindi sumasayad sa lupa ang mga paa niya kaya lalo akong nanghilakbot. Nagmadali ako sa pagtakbo pero kung minamalas nga naman dahil natalisod ako sa sanga ng punong kahoy. Nasubsob ako sa lupa, una ang mukha pero hindi ko na ininda ang takot na nangingibabaw sa katauhan ko dahil ang layunin ko lamang noon ay makataka sa naturang payaso na humahabol sa akin. "Saan ka pupunta? Maglalaro pa tayo," sabi nito. Pakiramdam ko'y malapit na niya akong maabutan kaya naman nagsisigaw ako tumingin ng saklolo ng mga panahong yon. Pero kataka-taka na tila walang nakakarinig sa akin. Napaiyak na lamang ako sa labis na takot at umusal ng isang dasal. Pero naputol yon nang maramdaman ko sa aking balikat ang malamig na kamay ng naturang nagmumultong payaso. "Saan ka pupunta? Hindi pa nga tayo tapos maglaro eh," sabi nito sa aking tenga. Hilakbot na talaga ako ng mga panahong yon. Ni sa hinagap, sa tinagal-tagal ko sa perya, ayun lamang ang pagkakataon na nakaengkwentro ako ng payaso na nagmumulto. "Saklolo! Tulungan niyo ako, tulong!" Nagdidiliryo kung saad, Papa Dudut. Doon na nga ako nakaramdam ng pagsampal sa aking mukha dahilan para mapabalikwas ako mula sa malalim na pagkakatulog. "Buti naman at gising ka na, Eman." "Diyos ko ka, pinakaba mo kami." Boses yun ni Ate Ninette. Agad akong napatingin sa kanya pero unang tumambad sa akin ang mukha ni Tatay. Galit na galit pero may halong pag-aalala. At sa katunayan kamay niya ang lumapat sa aking mukha. "Tay, hinahabol niya ako, Tay," pagsusumbong ko. "Sino mo mahabol sa'yo, Eman? Sabihin mo sino?" Galit niyang saad. Yung payaso, yung clown, na may-ari ng bola na nakita namin ni Ate Ninette na pagulong-gulong malapit sa bodega. Kaso po duguan siya. Yung payaso duguan siya tapos sabi niya gusto niya raw ako na makalaro." Natataranta kong sabi. Agad na nag-iba ang reaksyon ng mukha ni Tatay pagkasabi ko ng tungkol sa payaso. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Nagpaparamdam na naman pala si Noli. Saad niya. Kapwa kami kinain ang pagtataka ni Ate Ninette. Sinong Noli ang tinutukoy ni Tatay? Dati ko siyang kasamahan dito sa perya. Pero hindi sa perya natin, sa ibang perya. Nung minsan nagtrabaho ako doon bilang peryante rin. Gumaganap siya bilang payaso. Pero matagal-tagal nang nagretiro si Noli matapos niyang mamatay. Magkaibigan kami noon. Agad kaming kinilabutan ni Ate Ninette sa tinura ni Tatay. Nagpatuloy pa siya sa pagkukwento at pagsisiwalat kung sino si Noli.
Namatay siya matapos siyang masagasaan. Sa sobrang lakas ng impact, tumilapon si Noli sa concrete barrier at naumpog ang kanyang muka. Sobrang karumal-dumal ang nangyari sa kaibigan kong yun. Wika pa ni tatay. Pero bakit siya nagpaparamdam sa perya natin? Tay, kung hindi naman pala siya rito nagtatrabaho nun, tanong ko. Hindi ko rin alam. Siguro naalala pa rin niya ang dati niyang trabaho at kahit sa kabilang buhay gusto pa rin niyang balikan ang pagpapayaso. O di kaya hanggang ngayon hinahanap pa rin niya yung hustisya na naging mailap sa kanya. Sabi ng tatay namin kung totoo man yon, hindi saya ang hatid ng namayapa niyang kaibigan kundi matinding katatakutan at kilabot. Dati tuwing sasapit ang anibersaryo ng kamatayan niya, nagpaparamdam siya sa akin pero natigil lamang yon nung nagkaanak na ako. Akala ko wala nang mangyayaring pagpaparamdam mula sa kanya pero meron pa pala. At ikaw pa talaga ang napili niya. Kayo ni Ninette dahil nakita niyo nga ang paborito niyang bola na madalas ginagamit niya sa pagpapalabas ng araw. Dagdag pa ni tatay. Pero si Eman lang ang pinakitaan ng kaibigan niyong payaso kasi masyado siyang curious tay. Sabi ni ate Ninette. Medyo guilty ako sa bagay na yon. Ako kasi ang uri ng tao na hindi mapapakali kapag hindi nalalaman ng isang bagay. Grabe ka naman sa pinakitaan panaginip lang naman yun. Sabi ko. Kahit na. What if magpakita pa sa'yo, di ba? Di lagot ka na talaga niyan. Gatong pa ni ate. Muli akong ginapangan ng matinding kilabot pero bago pa kami magtalo ay sinaway na kami ni tatay. Tigilan na raw namin ang asaran dahil matatanda na kami. Pinagsabihan din niya ako na huwag na raw akong masyadong mag-usisa sa mga bagay-bagay dahil baka ikapahama ko pa yon. Wala na ako naging imik pa kundi ang pangsang-ayon. Papadudot ng sumunod na araw ay nagtirik kami ng kandila para sa anibersaryo ng kamatayan ng kaibigang payaso ni tatay na si Noli. Malayo ang kinalibingan niya sa probinsya pa raw nila sa Camarines Sur at matagal na rin simula ng huling makadalaw doon si tatay. Nag-alay din kami ng dasal para sa kaibigan niya at binanggit ni tatay na huwag na raw sana itong magparamdam sa akin. Napanatag naman ang kalooban ko at hindi na natakot noon. Maraming salamat po. Sakaling mapili po ninyong basahin ang sulat ko, God bless and more power sa inyong channel. Number 1 fan niyo po ako. Sana po tumagal pa ang inyong channel at dumami pa ang nagpapadala at nagbabahagi ng istorya nila sa inyo. Aware din po ako na marami po nag-re-upload ng inyong mga content na illegal po. Sana po ay wag nating suportahan at i-report po natin ang mga nagnanakaw ng content ni Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Eman. Lahat tayo ay may kanyang kalakasan at kahinaan bilang isang hindi perpektong tao. At kapag nais ng ating anak na umasenso ay suportahan po natin sila bilang magulang. Huwag nating ipagkait sa kanila ang mga bagay na pwede nilang matamo kung hindi natin sila pinigilan dahil habang buhay nila itong iisipin at tayo po ay sisisihin nila sa buhay na hindi nila nagawa. Gayunpaman, ang pagiging mausisa sa lahat ng bagay ay posibleng magdala din po sa atin ng kapahamakan ha. Kaya nga kung hindi naman kailangan, pwedeng manahimik na lang po tayo. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po